Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito muli sa ating pag-aaral ng salita po ng Panginoon at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi po tayo nakapag-live sa mga ilang araw dahil po sa nagkaroon po tayo ng technical difficulties. Nasira po yung isa sa mga gamit po natin. Particularly po yung bahagi po ng mic na hindi po tayo wala pong boses yung ating mic. Bago lang po tayo nakabili ng parts para po sa ating mic, and we are thankful to God na gumana din po siya, at here we are, magbabalik po tayo sa pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I am sad also to let you know na ang atin pong ibang mga episode na nasa Facebook ay na-delete po, tinake down po ng Facebook because of their policy. But meron din po tayo, isa din po sa mga topic natin, napaka-importante pong topic about Revelation 13, about the papal supremacy, at naging topic po natin yung tungkol po sa papacy. Ito po ay dinelete din po ng Facebook. But anyway, mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto niyo po na masubaybayan or ma-review yung atin pong mga episode ng nakaraan, atin pong na-upload yon sa YouTube, pwede nyo lang pong hanapin yung aking pangalan doon, or I could provide you also ng link dito po sa ating Facebook, and you can subscribe sa ating pong YouTube. Anyway, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay atin pong inaasahan na yung atin pong mga viewers na magkaroon ng dagdag kaalaman, particularly po sa prophecies, especially for this time, mga kaibigan, mga kapatid, na napaka solemn at napaka thrilling po yung mga pangyayari. If you know the current events of what is happening now in United States, malapit na po ang full fulfillment of the prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po hindi po tayo naghahanga dito na magkaroon po ng income or ma-monetize po tayo. Hindi po 'yun ang pinakalayunin po natin. Hindi po 'yun yung layunin po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid. But we want to have this as a means of our ministry, mga kaibigan, upang maabot sa bawat isa yung katotohanan na kailangan po natin sa paghahanda nitong huling kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid. Bago po tayo magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa gabi pong ito, ay nais ko po kayong anyayahan, mga kaibigan, sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin hanggang sa mga oras na ito na kami po ay iyong iningatan, inilayo sa kahit anumang kapahamakan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Amin pong hinihiling muli sa inyo na kami po ay iyong samahan sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Sana po ay tulungan niyo po kaming ito ay maintindihan at maging dagdag kalakasan po sa bawat isa sa amin upang kami po ay maging handa sa pagparito ng aming Panginoon na si Jesus. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay umaasa sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na Espiritu na ang lahat po ay maging dagdag kalakasan po sa bawat isa sa amin. Panginoon, ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, ang nakaraan po natin na episode ay tackle po tayo doon patungkol po sa tinatawag na the difference between the ceremonial and the moral law. Nakita din po natin yung pinaka-reason whether the law of God was nailed on the cross at ano yung particular law that was already nailed on the cross, mga kaibigan, mga kapatid. Yun po yung ating previous topic, topic number
65, mga kaibigan, mga kapatid, kung ang batas ba ng Panginoon or yung kautusan ba ng Panginoon ay naipako sa cross, no? Pwede nyo po yung i-review, no? Kung nais nyo pong i-review, mga kaibigan, mga kapatid, yung patungkol po, no? Did the law of God was nailed on the cross, no? Sa gabi pong ito, mga kaibigan, ay atin pong tingnan, no? Itong pong pag-aaral patungkol po sa work of reform. Ito po, mga kaibigan, ay isa pong napaka-importante, no, na um, subject na atin pong pag-aaralan. As we have studied, no, in the previous topic, na yung particular po na batas or kautusan po ng Panginoon na kanya pong binigay na instructions sa kay Moses, particularly po yung tinatawag po na a ceremonial law, which pertains on how the sin will be solved, no? Kung paano ba maalis yung kasalanan. And we have talked about the different sanctuary services, no? Na kung saan doon po pinakita ng Panginoon ang kaparaanan kung paano ba tayo ay malinisan mula po sa kasalanan, mula po sa paglabag ng moral law, no? And we have seen also that the moral law is an everlasting, no? Ito po ay hindi po nawawala, hindi po ito pwedeng mawala. And the very proof of that, mga kaibigan, mga kapatid, na yung kautusan ng Panginoon ay hindi po nawawala at hindi po pwedeng palitan is the death of Jesus Christ itself, no? Kasi kung pwede po yung baguhin at pwede po pala yung alisin, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na po kailangan na magpakamatay si Jesus Christ, no? Kung yun po ay pwedeng solusyon, ang pag-alis ng batas upang wala na pong kasalanan, wala na pong paglabag, then the death of Jesus Christ is not necessary already. But because the law itself is immutable, ibig sabihin po, hindi po pwedeng alisin, hindi po pwedeng mawala, and we can read that one in Matthew 5, mga kaibigan, na mas madali pa pong mawala ang langit at ang lupa, no? Kaysa isang tuldok or kudlit, no? Doon po, or kuwit po doon sa utos po ng Panginoon, no? And as long as there is heaven and there is earth, mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin, the law of God is still binding and it is immutable, mga kaibigan. Hindi po yun mawawala. And that was testified and proven by the death of Jesus Christ, mga kaibigan. Now, we have come to this point, mga kaibigan, yung tinatawag a work of reform, no? Ano po yung tinatawag na reform? Yung form po, mga kaibigan, from the word form, no? Isa po itong parang larawan, no? Or isa po siyang forma, no? That when it is already, no, it is deformed, or kung ito po ay nasira, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po ng tinatawag ng work of reform, no? We need to have this work of reform, mga kaibigan, na kailangan po nating ibalik, no, kung ano po yung nawala. And we have studied, no, in the previous topic, mga kaibigan, that the law of God has been, no, nawala po ito for 1,260 years, mga kaibigan, during the time of the reign of papal supremacy. At nakita po natin na yung tao po, no, ay hindi po sumusunod sa utos po ng Panginoon during the time. And therefore, the law of God was forgotten, no? Particularly po, mga kaibigan, mga kapatid, in the fourth commandment, which is the Sabbath of the Lord. Ito po yung pinaka-importante na bahagi po ng utos ng Panginoon, mga kaibigan, of which kadalasan po sa nag-aangkin ngayon na bayan po ng Panginoon ay kinalimutan at hindi po ito tinandaan, hindi po ito binabantayan, mga kaibigan, mga kapatid. And this is the specific work of God's people. Ito po yung pinaka-importanteng gawain po ng bayan ng Panginoon as a counter,
no, or measure of the work of the man of sin, no, na ito po ay naihayag doon po sa Daniel 7. That power, the little horn power, the papacy, the Roman Catholic Church, mga kaibigan, who would think to change times and laws, na mag-iisip po sila na baguhin yung laws and times, mga kaibigan. At hindi po yan future tense, no? Hindi po yan future with reference sa atin pong kapanahunan. That is part already of the history na kung saan kanila pong binago, no, in 321 AD na yung sanctity, no, ng Sabbath was transferred to Sunday, mga kaibigan, the first day of the week. That's why in our day, no, there is a need of the work of reformation, particularly with regards to the Sabbath commandment, mga kaibigan, the fourth commandment. Kaya po mababasa po natin dito in Isaiah 56. Sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, na pinakita po ito, no, sa kay Isaiah, yung gawain po ng bayan ng Panginoon in these last days. Sabi po dito in Isaiah 56:1, verses 1, 2, 6, and 7. Thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Blessed is the man that doeth this, and the Son of Man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Particular po na gawain, mga kapatid, mga kaibigan. This is also part, no, of the work of Nehemiah in the restoration of Israel sa kanya pong kapanahunan, mga kapatid. It is the restoration of the Sabbath. Kasi ito po yung sinasabi po ng Panginoon that this is a sign between Him and His people. Napag-aralan po natin ito, mga kaibigan, doon po sa topic ng seal of God. It is the sign of God's people. At ito po yung ibabalik po ng bayan ng Panginoon, mga kaibigan. Ito po yung gawain ng bayan po ng Panginoon, that to restore the sanctity of the Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. The work of Sabbath reformation, mga kaibigan. No? And the blessing, yung blessing po ng Panginoon, ay ibinigay po dito sa particular po na gawain na ito, na yung babantayan po natin yung Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. The sons of the stranger that joined themselves to the Lord to serve Him and to love the name of the Lord, to be His servants. Everyone that keepeth the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant, even them will I bring to the holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Ito po yung pangako ng Panginoon, mga kaibigan. Yung lahat po na magbabantay, mangingilin po ng Sabbath. And this refers to the Sabbath, the seventh day Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung Saturday, ito po yung Sabado. Na yung Saturday po ay translated po sa Spanish, which is Sabado. Ibig sabihin po, to rest. From the origin word also, which is Shabbat or Sabbath, which is meaning po noon, mga kaibigan, is to rest. No? Magpahinga po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. So ito pong gawain na ito ay isa pong particular na gawain, no? Specific po na gawain ng bayan ng Diyos in these last days. Na ibalik po ito, no? Ibalik po ito. And then sabi po dito, these words apply in the Christian age as shown by the context. The Lord God which gathereth the outcasts of Israel saith, yet will I gather others to him, beside those that are gathered unto him. Her is foreshadowed the gathering in the Gentiles by the gospel. No? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, as we have known, no, na yung pag-refuse po ng Israel sa kay Jesus Christ, na hindi po nila tinanggap siya as their Messiah. Ang nangyari po, mga kaibigan, the message was extended to the Gentiles. At ito pong gathering ng Gentiles, no, na nangyari po noon, at mas lumalagana po sa ating kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid. Ang gawain pong itong pagtitipon po
na dadalhin po yung mga Gentiles sa bayan po ng Panginoon. And there's special work, no? And upon those who then honor the Sabbath, a blessing is pronounced. Sa lahat po, no, ng mga Gentiles na tinawag po ng Panginoon, lahat po ng nangingilin ng araw ng Sabbath, ang blessing po ng Panginoon ay kanya pong ibinibigay. Thus, the obligation of the fourth commandment extends past the crucifixion, resurrection, and ascension of Christ to the time when His servants should preach to all nations the message of the glad tidings. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, maraming nagsasabi na hindi na po mahalaga yung araw, no? They are clinging to the Sunday, no? Sunday, yung linggo na nagsasamba po sa araw ng linggo, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po yun kalooban ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. And we have these two institutions, no? Ito pong Sabbath, the Saturday, the seventh day, mga kaibigan, ito po ay utos ng Panginoon. While ito pong Sunday is utos po ito ng tao, mga kaibigan, especially by the Roman Catholic Church, no, in the papal form of the Roman Empire, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, nasa atin po, no, kung alin ba ang ating pipiliin, whether the commandment of God or whether the commandments of men, mga kaibigan. This is the fact of the matter, mga kaibigan. Ito po yung pinaka center of the arguments, no? Kung sino po ang ating sinasamba at kung sino po yung sinasamba po natin, doon po yung atin pong loyalty, no? At sabi po dito sa kasunod, mga kaibigan, mga kapatid, no, from the book of Great Controversy, the Lord commands by the same prophet, no, sa kay Isaiah pa rin. Mababasa po natin ito in Isaiah 8:16. Bind up the testimony, seal the law among my disciples. The seal of God's law is found in the fourth commandment, mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Yung iba pong mga utos, no, we have these 10 commandments. 10 utos po ng Panginoon, mga kaibigan. And the very seal, yung pinakasilyo po, ang nagbigay po ng halaga nito, ang nagbigay po ng authority nito, is the seal of God. At kung maobserbahan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo po ay nagpapanotaryo, ang seal po, doon po nakapaloob yung pangalan po ng attorney, no? Kung sino ba yung pumirma, ano ba yung kanyang title, ano ba yung kanyang tinatawag na authority, mga kaibigan, mga kapatid. And we can find in the 10 commandments, mga kaibigan, na ito pong authority, the name of God, His authority, no, at yung kanya pong jurisdiction ay nakapaloob po sa fourth commandment. No? Nakasabi po doon, mga kaibigan, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger, nor anything within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth. No? Nakasabi doon. For in 6 days, sa loob ng 6 na araw, ginawa po ng Panginoon. The Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. No? So, binigay po ng Panginoon. Yung Sabbath po, doon po nagpahinga yung Panginoon. No? Hindi po ito pagpapahinga, mga kaibigan, na dahil po ay napagod po ang Panginoon. But it is a rest. No? It is a refreshment, mga kaibigan, na kung saan nakita po ng Panginoon that by this creation, sa pamamagitan po ng paggawa po niya ng ating sanlibutan, matatapos po yung great controversy, mga kaibigan. Magkakaroon po ng kapahingahan ang buong universe. Dahil dito po sa
ating mundo magaganap ang tinatawag po na malaking tunggalian sa pamamagitan po ng ating Panginoon at ng kaaway po na si Satanas. Dito po natin maobserbahan. And we are in the middle, no? Nasa gitna po tayo, napipili po tayo kung saan po tayo papanig. No? Therefore, because dahil po nandito po yung pangalan ng Panginoon, nandito po yung pagpapahayag ng Panginoon na siya po yung gumawa at yung kanya pong territory which is the heaven and the earth, mga kaibigan, mga kapatid. Therefore, it is the commandment, the particular part of the commandment, the fourth commandment. Ito po yung particular part, mga kaibigan, na nagbibigay po ng silyo, nagbibigay po ng tanda, nagbibigay po ng authority sa 10 utos po ng Panginoon. No? We may keep that 9 commandments, ngunit kung atin pong kakaligtaan itong number 4 na utos po ng Panginoon regarding the Sabbath keeping, mga kaibigan, mga kapatid, then we will have no seal from the living God, mga kaibigan. Sabi po dito, this only of all the 10 brings to view both the name and the title of the lawgiver. It declares him to be the creator of the heavens and the earth, and thus shows his claim to reverence and worship above all others. Aside from the precept, there is nothing in the Decalogue to show whose authority the law is given. No? Kung wala po itong Sabbath na utos, mga kaibigan, the fourth commandment, mga kaibigan, hindi po natin alam kung sino po ang nagbigay ng commandment. No? Hindi po natin malalaman kung ano po yung kanyang authority, bakit binigay niya po yung utos na ito. But by the fourth commandment, mga kaibigan, nakita po natin yung reason. Bakit siya po ang ating sasambahin? Dahil siya po yung gumawa sa lahat sa atin po, mga kaibigan. At siya po ang may authority in heaven and earth, mga kaibigan, mga kapatid. So sabi po dito, when the Sabbath was changed by the papal power, the seal was taken from the law. No? Nung binago po ng papado, no, ng papal power yung Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid, nawala po yung seal sa law. Nawala po yung seal. No? And then, the disciples of Jesus are called upon to restore it by exalting the Sabbath of the fourth commandment to its rightful position and the Creator's memorial and the sign of His authority. Kaya dahil po ito ay inalis, mga kaibigan, mga kapatid, it is our duty, no? The disciples of Christ are called to restore this institution, the Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. No? Sabi po dito sa kasunod, mga kaibigan, mga kapatid, to the law and to the testimony, while conflicting doctrines and theories abound, the law of God is the unerring rule by which all opinions, doctrines, and theories are to be tested. Ang dami-dami pong pag-aaral ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang dami-dami pong denomination ngayon. Ang dami-dami pong sekta sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit, with all these conflicting theories, with all these conflicting opinions and doctrines, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung ating sukatan. Isaiah 8 verse 20, to the law and to the testimony. Kung gaano man kaganda yung ating pagpapahayag ng mensahe, gaano man kaganda ang pagpapahayag ng ating pagmamahal, mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo po ay hindi po sumusunod sa kalooban at sa utos po ng Panginoon, mga kaibigan, sabi po dito, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Wala po talagang liwanag, mga kaibigan, mga kapatid. Kung tayo po ay nagsasabi, no? Sabi pa ni John, mga kaibigan, na kung tayo po ay nagsasabi na minamahal po natin yung ating Panginoon, ngunit hindi po tayo sumusunod sa kanyang utos. Alam nyo kung anong pong tawag sa atin? Ang tawag po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, ay sinungaling. No? Liar. No? Sinungaling.
Pag tayo po ay nagsasabi, naniniwala po tayo sa Panginoon, naniniwala tayo sa kay Jesus Christ, ngunit hindi po tayo sumusunod sa kanyang kalooban, tayo po ay sinungaling, mga kaibigan. Sabi po ng Panginoon in John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. No? Kahit po sa atin, mga kaibigan, sa atin pong bahay, no? Malalaman po natin yung pagmamahal po ng ating mga anak if they will obey our commands. No? Pag tayo po ay nagbigay po ng utos sa kanila, nakiusap sa kanila, at sila po ay sumusunod, what a feeling of yung sobrang sarap po sa pakiramdam, mga kaibigan, that we can see the proof of their love. It is by obedience to the commandments, mga kaibigan. Kaya po makikita po natin dito, no, that sabi po dito, again the command is given, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sin. It is not the wicked world, but those whom the Lord designates as my people, that are to be reproved for their transgression. He declares further, yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinances of their God. Here is brought to view a class who think themselves righteous, and appear to manifest great interest in the service of God. But the stern and solemn rebuke of the searcher of their hearts proves them to be trampling upon the divine precepts. No? Ito po yung panawagan po ng Panginoon, especially in the Protestant world, mga kaibigan. Ibig sabihin po, lahat po ng nag-aangkin po na naniniwala po sa Bible, na umalis na po under sa papal supremacy. No? Ito po yung panawagan ng Panginoon. Baka iniisip po natin na hindi na po tayo kasali doon, but we still cling on the tradition of keeping the Sunday as the Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid, which is not based on the law of God, mga kaibigan. No? Kaya po, we will be fine. No? Makikita lang po tayo. Pag tayo po ay sinuri po ng Panginoon, tayo po ay makikita na tayo po ay umaapat doon sa kanya pong authority and divine precepts, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya sabi po dito, mga kaibigan, na yung gawain po, no, ng mga remnant or nalalabi na bayan po ng Panginoon sa atin pong kapanahunan, sabi po dito, mababasa po natin sa Isaiah, no, verses 12 and 14 sa 58, no? Isaiah 58. Thou shalt raise up the foundation of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, and the restorer of the path to dwell in. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt delight thyself in the Lord. Ito po yung napakaganda pong prophecy, mga kaibigan, na napaka-importante pong gawain po ng bayan ng Panginoon in these last days, na ibabalik po nila yung sanctity of the Sabbath. And this prophecy also applies in our time. No? Ito po ay naka-apply sa ating kapanahunan. Alam nyo po na inalis po ito in 1,260 years. At alam nyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, that also in the year 1888, mga kaibigan, ay sinubukan pong alisin na naman ito. And it was attempted, sinubukan po na i-legislate or gawin pong batas, no, sa bansang Amerika, na gawing official na pagpapahinga yung Sabbath, no, na Sunday na sinasabi po nila, mga kaibigan, mga kapatid. Nagagawin pong legal na
pagpapahinga, ito pong Sunday. The Sunday Law, mga kaibigan. Ginawa po noong 1888. And it was under, no? Under um, the authority, no, of Rome, at ang Pope po sa panahon na yon ay si Pope Leo the 13th. No? Kaya po sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin alam, no? Baka gagawin po ulit under the ruler or under the rule of the new Pope, no, na si Pope Leo the 14th, mga kaibigan. Magkakaroon po tayo ng separate po na pag-aaral niyan ngayon with regards, no, to the current events, mga kaibigan, mga kapatid. At dito po natin makikita that this fulfillment of the prophecy is already before our eyes, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ito pong gawain po ng bayan ng Panginoon, ang ibalik kung ano po yung inalis ng man of sin, no? Kaya sabi po dito sa pagpatuloy, mga kaibigan, hallowed by the Creator's rest and blessing, the Sabbath was kept by Adam in his innocence in Holy Eden. By Adam, fallen yet repentant when he was driven from his happy state. It was kept by all the patriarchs from Abel to righteous Noah, to Abraham, to Jacob, when the chosen people were in bondage in Egypt. Many in the midst prevailing idolatry lost their knowledge of God's law. But when the Lord delivered Israel, he proclaimed his law in awful grandeur to the assembled multitude that they might know his will and fear and obey him forever. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, maraming nagsasabi, no, na ito pong Sabbath na commandment, ito pong fourth commandment, mga kaibigan, ay Jewish Sabbath, no? Ito po ay Jewish Sabbath or sa Israel lamang po ito na-apply. Alam niyo, mga kaibigan, wala pa pong Israel, wala pa po si Jacob. Hindi pa po pinanganak si Jacob, mga kaibigan, na siyang tinawag ng Israel later on. Wala pa po siya. Nandyan na po yung Sabbath. Yung Sabbath po ay in-institute or binigay na po ng Panginoon right after, no, the creation of man in the sixth day. Pagka seventh day po, mga kaibigan, ay siniparate na po ito ng Panginoon, yung Sabbath, upang maging sign, upang maging kapahingahan ng kanyang bayan. And by keeping it, mga kaibigan, we pledge and we show our loyalty to God, mga kaibigan. Kaya sabi po dito, from that day to present, the knowledge of God's law has been preserved in the earth. The Sabbath of the fourth commandment has been kept. Though the man of sin succeeded in trampling underfoot God's holy law, yet even in the period of supremacy, there were hidden in secret places faithful souls who paid it honor. Since the Reformation, there have been some in every generation to maintain the observance. Alam niyo po, mga kaibigan, ilang beses po na sinubukan na ito po ay alisin. Ngunit hanggang ngayon, mga kaibigan, ay nalaman po natin na ito po ay bahagi pala ng utos ng Panginoon. Na sinasabi po ng Panginoon na atin po itong tandaan. We have to remember, no? Remember the Sabbath day to keep it holy. At sabi po dito, mga kaibigan, in Revelation 14, sabi po dito, these truths as presented in Revelation 14 in connection with the everlasting gospel will distinguish the Church of Christ at the time of his appearing. For as the result of threefold message, it is announced, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Alam niyo, mga kaibigan, ito po yung pinaka-ending ng three angels' messages in Revelation 14. No? Nasa pamamagitan po ng tatlong mensahe na ito, huling mensahe po ng Panginoon sa sanlibutan, ang nakita pong resulta ay yung mga nag-keep, no? Sabi po dito, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. No?
Marami pong naibalik sa Panginoon. Marami po ang nagpasailalim muli sa Panginoon. Marami po ang nakita na sumunod muli sa kalooban ng Panginoon. And this message is the last to be given before the coming of the Lord. Immediately following its proclamation, the Son of Man is seen by the prophet coming in glory to reap the harvest of the earth. Alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid, that there is yung tinatawag na restoration, pagpabalik po ng power po ng papacy in Revelation 13. No? Sa pamamagitan po ng America, the second beast, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit, no? Ngunit sa kabila po ng ganitong pag-uusig sa bayan po ng Panginoon, that the people of God will be forbidden. Pagpabawalan po silang bumili at magbenta, mga kaibigan, mga kapatid. Yet, they will remain faithful to the Lord. At ito pong nakita po sa kanila. Here are the they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. At sabi po dito, mga kaibigan, that as the claims of the Sabbath were presented, many reason from worldly standpoint, no? Habang ito po ay pinipresenta na katotohanan, mga kaibigan, marami pong nagsasabi na we have always skipped Sunday. No? Sunday po yung palagi po naming pinapangilin. Yung amin pong mga ama ay nangingilin din nito. At may maraming mga mabubuti at mga reliyosong mga tao ang namatay at maligaya habang pinangingilin po itong Sunday. If they were right, no? Kung sila po ay tama, so are we. Kami din. The keeping of this new Sabbath will throw us out in harmony of the world and we have no influence over them. No? Ito po yung sinasabi. Marami din po, no? Kagaya po sa panahon po ni Luther, mga kaibigan, mga kapatid, na ayaw pong tumalikod at ayaw pong bitawan, no? Yung mga kamalian ng Catholic Church, mga kaibigan, mga kapatid. But the truth is progressive. Ang katotohanan po ay progressive po, mga kaibigan. At sabi po dito, many urged that Sunday keeping had been established doctrine and widespread custom the church for many centuries. Marami pong nagsabi na matagal na itong pinapractice, mga kaibigan. And against this argument, it was shown that the Sabbath and its observance were more ancient and widespread. No? Isipin niyo po, 321 AD na ginawa pong legal under the Roman Empire na ang Sunday, ito po yung araw ng kapahingahan. Ngunit before that 4,000 years, more than 4,000 years, mga kaibigan, sa panahon pa po ni Adam, sa panahon pa po ng creation, mga kaibigan, Genesis, the book of Genesis, mga kaibigan, nandun na po yung Sabbath, which is the 7th day Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po, sabi po dito, when even as old as the world itself, and bearing sanction both by angels and of God, when the foundations of the earth were laid, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy, there was laid in the foundation of the Sabbath. Well, may this institution demand our reverence. It was ordained by no human authority and rest upon no human tradition. It was established by the Ancient of Days and commanded by His eternal word. No? Kaya ito po, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos mismo po ang nag-institute po nito ng Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. And makikita po natin na dito din po, no, pinahayag that it was not the will of God that Israel should wander 40 years in the wilderness. Hindi po kalooban ng ating Panginoon, mga kaibigan,
na yung Israel po ay magtatagal po sa wilderness. Alam niyo po, yung travel po mula sa um, Egypt papunta po doon sa land of promise, mga kaibigan. Hindi po yun aabutin ng taon, no? Hindi po yun aabutin ng taon. Ngunit dahil po sa kanila pong unbelief, ayaw po nilang maniwala, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po sila po ay natagalan. Umabot po ng 40 years, mga kaibigan, mga kapatid. No? So ito din po, no, sa ating kapanahunan. Bakit po na-delay? Bakit po natagalan? Ang tagal na po na sinasabi na babalik na po yung ating Panginoon. Ngunit hanggang sa ating kapanahunan, mga kapatid, ay hindi pa po bumalik yung Panginoon. Ano pong rason, mga kaibigan? Sabi po dito, as they refused to do the work which He had appointed them, others were raised up to proclaim the message. In mercy to the world, no? Dahil po sa awa ng Panginoon sa sanlibutan, si Jesus po ay Jesus delays His coming, no? That sinners, upang yung makasalanan po ay magkakaroon ng opportunity, no? Magkakaroon po ng pagkakataon na mapakinggan ang warning and find Him as sheltered before the wrath of God shall be poured out. Bago po yung bigay, no, ng salot ng Panginoon. Nais po ng Panginoon na bago pa po dumating yung kanyang judgment, yung kanyang executive judgment, mga kaibigan, which is in the form of the plagues or yung mga salot. Bago po yun, mga kaibigan, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na malaman po yung katotohanan upang tayo po ay magkaroon po tayo ng proteksyon sa panahon na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, no, sabi po dito sa huling bahagi, mga kaibigan, mga kapatid, that sabi po dito, whatever may be their profession, it is only those who are world servers at heart that act from policy rather than principle in religious things. Well, we should choose the right because it is right and leave the consequences to God. No? Piliin po natin kung ano yung tama dahil ito ay tama. At atin na pong ihabilin sa Panginoon kung ano po ang magiging kahinatnan ng atin pong pagpili. To men of principle, faith and daring, the world is indebted for its great reforms. But by such men, the work of reform for this time must be carried forward. Yung mga tao po na may prinsipyo, may paninindigan, may pananampalataya sa Panginoon, at yung daring, no? Matapang, mga kaibigan, mga kapatid. Dito po, no, tayo po ay nagkakautang po sa kanila because of the great reforms. And for this time, sa ating kapanahonan, mga kaibigan, we need also this reformation, no? Sa susunod po ng ating pag-aaral, mga kapatid, no, mga sa Martes, kasi bukas po, no, ay meron po akong klase o meron po akong online class at this time, no, sa parehong oras po nito, 8 to 9. Hindi po tayo magkakaroon ng live, but on Tuesday, no, kung kalooban po ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon po ulit, no, ng atin pong live. At atin pong pag-uusapan, mga kapatid, what are the warnings of God? Ano ba yung warning ng Panginoon? If we will continue to transgress His law, particularly during this Sabbath Reformation time, mga kaibigan, mga kapatid. No? Alam niyo po, we are already in the brink of time, mga kaibigan, na i-legislate ulit ito by law. No? Sana po, mga kapatid, bago po dumating ang panahon na iyon, magkakaroon na po tayo ng pagpipili sa panig po ng Panginoon upang tayo po ay maproteksyonan kung ibibigay na po ng Panginoon ang 7 salot dito po sa sanlibutan. May the Lord bless us, mga kaibigan, mga kapatid, and may God soften our hearts, no? Na maintindihan po natin
na maalala po natin na ito palang seventh day Sabbath, ito pong Sabado mga kapatid, is the sign of God between Him and His people mga kapatid. At dapat po, bilang nag-aangkin po na naniniwala sa ating Panginoon, we have to be part also of this work of Sabbath reformation mga kaibigan. Na ibabalik po natin, we have to exalt the Sabbath again, the seventh day Sabbath, amidst the prevailing iniquity in this world. Bago po tayo magtatapos mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong pagmamahal at sa iyong pong pagsama sa amin sa aming pag-aaral sa gabing ito. Maraming salamat Panginoon sa pagpahayag ng iyong katotohanan na kailangan po namin maging kabahagi nitong gawain sa pagpabalik po ng araw ng kapahingahan. Bilang tanda po sa amin at sa iyo na kami po ay nagsasamba sa iyo. At sa pamamagitan po ng aming pangingilin sa ikapitong araw, the seventh day Sabbath, Panginoon, ay kami po ay kumikilala na kayo po ang gumawa sa langit at sa lupa. Na ang lahat po ay ginawa sa pamamagitan po ng iyong kapangyarihan. And you have this authority and rights to demand our reverence and our worship, mga Panginoon. Ingatan niyo po kami sa gabing ito, Panginoon, at ilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Kayo din po ang mag-ingat sa mga viewers kung sila man po ay nasa pagsubok, mga problema sa karamdaman. Panginoon, kayo ang magbigay ng lakas, magbigay ng lunas, kung ito man po ay sang-ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag hanggang sa huling kapanahunan, na kami po ay manatiling papanig po sa inyo. At bigyan niyo po kami ng lakas na kami po ay maka-endure hanggang sa huli, na magkaroon po kami ng pagkakataon na matanggap ang buhay na walang hanggan. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po namin matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At nais ko pong batiin ang atin pong mga viewers at sa lahat po ng nagbigay po ng kanilang mga mensahe at reaction po sa ating programa sa gabing ito. Nais ko pong batiin si Sister Glorina Udvina, ganun din po kay Jessa Mantabote, ganun din po kay Brother Ivan Ray Milyevo, ganun din po kay Sister Losi Kining, Brother Romnick, Brother James Pierre Claver Donvid, ganun din po kay Gemma Grace Sacupayo, Sister Chit de la Paz, ganun din po kay Brother Chris Mali, kay Novi Grace Anorico Nicor, sa akin pong kapatid Jericho Wanse, John Clark Istanda, ganun din po sa aking mahal na asawa Gladys Joy Wanse. Ganun din po ganun din po sa kay Sister Senior Rhea Cabrera at kay Sister Gliceria Rillermo. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Kita-kita po tayo muli sa Martes, atin pong pag-aaralan mga kapatid, kung ano po yung third angel's message. Ano po yung warning ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hinihikayat ko po kayo na sundan ang atin pong pag-aaral. If you know only, kung alam niyo po kung ano po nangyayari ngayon sa US, United States of America, and particularly po sa fulfillment po ng prophecy. Nandito na po tayo sa huling kapanahunan mga kapatid. And hopefully, we will be ready for the soon coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Once again, good evening po sa ating lahat, and may God bless us all. Amen.